Hello mga papa, what's up? Ayan, ka-convoy king Papa Bench is back. Ayan. So, taco rolls pa rin tayo mga papa, ano? Tutorial. Nabubuyo si Papa Bench. Tutorial pa rin tayo about sa taco. So ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo, kasi nung nakaraan ay naituro ko na kung paano ang tamang procedure ng taco para sa ferry brick. Ayan. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang procedure sa taco para sa ferry mode. Ayan. Kasi tatawid tayo ng ibang bansa. For example, from Denmark going to Sweden. Kailangan mong mag ferry mode dyan nang hindi ka gumagamit ng ferry brick. Magkaiba kasi yung ferry brick doon sa ferry mode. Yan ang ituturo ko sa inyo ngayon mga papa. So, let's go! So, ayun na nga mga papa, no? Tayo ay kukuha na ng ticket. Papasok na tayo dito sa ayan, para sa check-in natin dito sa Stena Line sa Frederikshavn or Frederikshavn. Pagka papasok dito dapat naka-green yan yung sa truck. Pero pag hindi naka-green, pupunta ng office para kumuha ng ticket. So, dito tayo. Good morning. Hi. You need two electric? Yes, please. This one in the window. Thank you. Daming turista. Tatawid sila galing Frederikshavn, galing Denmark puntang Sweden. Ayan na yung barko natin. Ayan yung barko na yan. Ayan, yan yung barko. Diyan tayo sasakay. Lane number 2. Lane number 2, thank you. Let's go. Lane number 2 daw tayo. Dito pagpasok ng lahat ng port, lahat ng mga pier dito, may mga lane number. Kung saang lane number ka ituturo, sasabihin ng tailor, doon ka lang pupunta, doon ka lang pipila. Yan, maraming turista. Papuntahin sila ng Sweden. So mga papa, ituturo ko sa inyo kung papaano ang pagsakay ng barko without ferry brick. So mag-ferry mode lang tayo. Ituturo ko yun sa inyo mga papa. Ayan, nasa lane number 2 na tayo. Daming mga turista. Puno na naman ang barko ng mga bata, mga babae, mga pamilya. Sama-sama sila. At syempre, maraming truck, maraming driver doon sa driver lounge. Ayan. Huwag tayong tatapat sa kanila. Kopya. So, ayan mga papa, nandito na tayo nakapila. So dahil nakapila tayo dito, hindi na tayo mag end country. Ayan. Nakapila tayo dito sa baba. Ayan, sa lane number 2. Ang taco natin, ayan, wala tayong gagalawin dyan. Kasi automatic naman siya. Pagkapatay ng makina, nag-ano na siya, nagre-rest mode. Pero nasa inyo lang din kung gusto niyo ng manual para i-rest mode siya, pindutin niyo lang to. Magre-rest mode na yan siya. Ako kasi pinapatay ko na yung makina, automatic na siyang nagre-rest mode. So hindi, dito po sa baba habang nakapila, hindi tayo mag-in country. At pagdating naman doon sa loob ng barko, hindi rin tayo mag-in country doon.
Ang gagawin natin doon, mag ferry mode lang tayo. So ituturo ko sa inyo mamaya pagsakay na natin ng barko. Ayan, tambay muna tayo dito ng mga ilang minuto. So let's go mga papa, at tayo'y sasakay na. Pipila na tayo. Bawas ang hangin ah. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung barko. Lalamunin tayo ng barko. Biluhan natin kasi mahaba tong ating dalang sasakyan. Road train, 25 meters. Yeah. Maulan. Ayan si Stena Line. Stena Line. Parang ano eh, Staying Alive ng kanta ng Bee Gees. Stena Line. May mga nag-a-assist dyan sa loob mga papa, sa loob ng barko. Ayan. Pagpapasok ka ng barko, sila ang mag-guide, sa kanila ka lang titingin. Sila ang magtuturo kung saan ka liliko, kung kakaliwa ka, kung kakanan, kung didiretso. Ayan. Ayan, nagturo na siya. Kanan daw. Tapos meron pa yung isang spotter doon sa loob. Siya naman yung mag-a-assist. Diretso lang daw. Sa spotter ka lang titingin kasi sila yung nakakaalam. Binabalance nila. Oh, stop na daw dito na. So, ayun na nga mga papa, no? Papakita ko na sa inyo. Ayan. So, ngayon nandito na tayo sa loob ng ferry. Nasa loob tayo ng barko. Ayan. So, ngayon dito ang gagawin natin sa ating tako, kasi mag-ferry mode lang tayo, hindi naman tayo mag ferry break. So hindi tayo mag-encounter yung mga papa, no? Ang gawin natin, ilagay lang natin siya sa ferry. Ayan. Naka-ferry mode na siya. Ferry mode lang yan mga papa, no? Tapos i-off natin yung makina. Automatic naman siyang automatic yan siyang naka-rest mode. So ayan mga papa. So pag sa ferry mode, mag-ferry mode lang kasi tatawid ng ibang country. So mamaya ulit mga papa, turo ko sa inyo pagbaba natin kung anong gagawin. So ayun na nga mga papa, ano, nakadaong na yung barko natin. So mamaya-mayang konti lang tayo ay lalabas na ng barko, bababa na tayo. So nandito pa rin po tayo mga papa, ano, sa loob ng barko, sa car deck para sa mga truck. So ngayon, dito na tayo sa tako natin. Ayan. So naka-rest mode, naka-ferry mode pa rin siya. Ayan, naka-sign pa rin yung ferry niya. So mga papa, tatanggalin natin ngayon yung ferry. Ayan. Tatanggalin natin yung ferry na yan. I-end natin yan. Sorry, malikot. Naka-rest na tayo ng 3 hours and 27 minutes dito sa loob ng barko. So ibig sabihin, pwede na tayong mag daily rest mamaya kahit 9 hours lang. Hindi natin kailangan ng 11 hours. Kahit 9 hours, ano na siya, considered na siya as 11 hours daily rest. Kasi ano yan siya, compensation for 12 hours
pag nakapag 9 hours na tayo mamaya. So ganun lang mga papa, at tanggalin na natin to ano. Ayan, lalabas dyan yung ferry end. Ayan, end ferry, yes. Ayan, naka-is na siya. So ngayon, oh, yan, wala na siya. Ang gagawin natin ngayon ay mag begin country na tayo, kasi nandito na tayo sa Sweden. Ayan. Magbigin na tayo sa Sweden. Ayan, Sweden. Okay. Okay mga papa, makapagbigin na tayo. So ganun lang mga papa, no? Tinuro ko lang sa inyo kung paano mag ferry mode. So ganun po kasi yon pagka ikaw ay galing sa ibang country. For example, ako galing ako ng Denmark, tapos tatawid ako ng Sweden, hindi ko naman kailangang mag ferry break. So kailangan ko mag ferry mode. Ferry mode lang, yung ferry mode yun yung ferry sign. So galing ako doon kanina doon sa Denmark, tapos tumambay tayo saglit, wala tayong ginalaw sa tako. Naka rest mode lang tayo habang nag-aantay ng ferry kung kailan tayo pasakayin. Tapos nag-drive tayo. Hindi ko na binilang yung ilang minuto tayong nag-drive or ilang minuto tayong nag-other works. Hindi ko na binilang yun kasi hindi naman tayo nag-ferry break. So pagdating ko dito sa loob ng ferry, nag-ferry sign lang ako. Ferry sign ako kasi tatawid ako ng ibang countries. So nandito ako ngayon sa Sweden. Nag-ferry sign lang ako, ibig sabihin ferry mode. Hindi rin ako nag-in-country. Kasi once na nag-in-country ako, considered na siya as ferry break. So hindi ako nag-in-country. So nag-ferry mode lang ako, ferry sign. Tapos nung pagdating dito sa Sweden, tinanggal ko na yung ferry sign, tinanggal ko na siya, yung sign ng ferry, nag-end na ako sa ferry. Tapos tsaka naman ako ngayon nag-begin country dito sa Sweden, kasi yun po ang rules na kailangan every countries, every border ng countries, kailangan mong mag-begin. Kailangan i-manual mo siyang ibibigin, katunayan na ikaw ay nakapasok ka na dyan sa country na yan. So ang purpose naman po ng ferry mode, ng ferry sign na yan, ang purpose naman yan, katunayan lang yan, in case na makontrol ka, katunayan lang yan na ikaw ay sumakay ng ferry. Kasi pag nakontrol ka, hanapin ng ferry, importante yung ticket natin, yung ticket ng ferry. Ito, importante, yung ticket ng ferry, wag na wag ninyong itatapon. Kasi once na kayo ay nakontrol at nagtatanong kung paano ka nakarating ng Sweden, halimbawa kung Sweden man, paano ka nakapasok sa country nila, saan ka dumaan? Hindi mo naman pwedeng sabihin nagbaylan ka kasi sumakay ka ng ferry. Pag sinabi mo sumakay ka ng ferry, hahanapin itong ticket mo. So kailangan ang ticket mo sa barko laging tinatago. Hanggat di ka nakakalabas doon sa bansa nila, lagi mong itatago ang ticket mo. Ngayon, pag nakalabas ka ng bansa nila, nasa ibang country ka na naman, nasa iyo na yun kung gusto mong itapon yung ticket mo or gusto mong gawing souvenir. Nasa iyo na yun, papa. So mamaya, paglabas natin, papakita ko din sa inyo kung paano tayo lumabas. Natural, lalabas lang. Hindi, papakita ko lang din sa inyo mga papa, no? So yun lang yung mai-share natin ngayon. Yung nakaraang video naman natin, yun yung sa ferry break. So pinaghiwalay ko lang silang dalawa kasi mahirap ipagsama. Mahirap silang dalawang pagsamahin, baka malito kayo. So yun lang mga papa. So tara, let's mga papa, at tayo ay aarangkada na. Antayin natin yung sinyas nung mga spotter yata tawag dyan. Nagsisinyas yan sila kung ikaw ay palalargahin. Kaya dito pag sumakay ng barko, wag basta-basta umarangkada. Antayin yung pagsinyas ng mga nag-a-assist, tsaka palang aarangkada. Yan, naglalabasan na yung mga tarak, mga laruan.
So ngayon dahil nakaarangkada na tayo mga papa, ano, diretso na tayo doon sa ating unloading place. Hindi na natin kailangang mag-antay pa para sa, kasi pag naka ferry break mag-aantay pa tayo ng ilang oras para mabuo yung ating 11 hours na break. Ngayon dahil tayo naman ay naka ferry mode lang, naka ferry sign lang tayo, so hindi na natin kailangan ng mag-antay pa, diretso na tayo doon sa ating pupuntahan. Ayan, so medyo matraffic, siguro may mga control doon sa paglabas ng gate ng terminal. So yun lang mga papa, yun lang. And God bless mga papa, no? God bless. Pinakita ko lang sa inyo at in-explain ko lang sa inyo kung ano ang rules ng ferry mode, kung paano gawin. So yun lang mga papa, God bless, ingat kayo lagi.